Tara, usapang kasaysayan tayo ngayon. Isipin nyo to, nasa pinakadulo tayo ng Luzon, kung saan parang naghahalikan ang malalawak na karagatan at mga nagtataasang bulkan. Ang ganda, di ba? Ngayon, pag-uusapan natin sa pagtalakay na ito ang isang probinsyang puno ng misteryo, kwento at sobrang ganda, Sorsogon. Dito natin sisimulan ang lahat kung saan mismong nag-uumpisa ang Agos. So ang laking tanong natin, bakit nga ba Sorsogon? Pag narinig niyo yung Sorsogon, malamang ang naiisip niyo agad, yung mga butanding sa Donsol. O kaya yung napaka-relaxing na Bulusan Lake. Sikat na sikat talaga siya. Pero teka, naisip niyo na ba kung paano ba nakuha ng probinsyang ito yung pangalan niya? Parang saan ba talaga yan galing? Okay, himayin natin to. Ang pangalan pala ng lugar na ito, hindi lang basta plinano ng mga scholar o ginawa ng opisyal na dokumento. Ayon sa mga matatanda at medyo nakakatawa to, nagsimula ang lahat sa isang simpleng alamat, isang kwento ng mga naligaw na sundalo at isang napakasimpleng tanong. Balikan natin yung panahon kung kailan unang dumaong ang mga Kastila sa Bicol. Isipin nyo, may isang grupo ng mga sundalong Espanyol tapos boom, nawawala sila sa gitna ng makakapal na gubat at mga sanga-sangang ilog. Siyempre, lost na lost sila, kaya naghanap sila ng taong pwedeng mapagtanungan. At dito na pumasok yung classic na miscommunication natin. Pagkakita nila sa isang lokal sa tabi ng ilog, nagtanong agad yung opisyal na Kastila, "Como se llama este lugar?" O sa madaling salita, ano ang pangalan ng lugar na ito? Siyempre, yung lokal natin, walang kaalam-alam sa wikang Kastila. Ang akala niya tinatanong kung paano makalabas doon o kung saan sila dapat dumaan. Kaya sabay turo sa agos ng tubig at buong kumpiyansang sumagot, Sorsogon. Ngayon, ang pinaka-ma-interesting dalaga rito ay kung ano ba yung ibig sabihin ng sinabi niya. Ang salitang Sorsogon o Solsog, hindi ang pangalan ng lugar. Isa pala yung lumang salitang Bicolano na ang literal na ibig sabihin ay sundan ng agos ng ilog o to follow the river upstream. Literal na nagbibigay lang ng direksyon si Kuya. Tinuturuan niya yung mga Kastila kung paano makahanap ng sibilisasyon. Parang sinaunang Waze o Google Maps, ganun. Pero paano naging Sorsogon? Dito na nagkaproblema sa pronunciation. Inakala kasi ng mga Espanyol na yung binigay na direksyon ay yung mismong pangalan ng lugar. Tapos hirap na hirap pa silang bigkasin yung latrang L sa gitna ng salita. Kaya ayun, imbes na Solsogon, naging Sorsogon. At dahil dyan, naitala siya sa mga opisyal na mapa at dokumento. Dahil lang sa maling pagbigkas, ang isang simpleng turo ng direksyon, naging opisyal na pangalan. Akalain mo yun? Pero, teka lang, bago niyong isiping puro lang to comedy o maling akala, mas malalim pa dyan ang kwento. Bago pa man dumating ang mga banyaga, ang concept na ito ng Sorsogon ay may mabigat at espiritual na kahulugan para sa mga sinaunang Bicolano. Hindi lang basta tubig yung ilog, bahaylan ng mga espiritu ng kalikasan. Kumbaga, ito yung mismong dugo at main highway ng komunidad nila. Kaya kapag sinabing sumusolsog ka o sumusunod sa agos, nangangailangan niya ng matinding paggalang. Sa bawat kanto ng ilog na yan, nakatago yung mga kwento ng survival ng mga ninuno natin. Ang pagrespeto sa agos ay, sa totoo lang, pagrespeto sa mismong kasaysayan nila. Ngayon, ilagay natin yung alamat na yan sa totoong kasaysayan. Alam nyo ba na hindi agad naging sariling probinsya ang Sorsogon? Bago mag-1894, hawak pa siya ng kalapit na probinsya ng Albay. Naging official na independent province lang siya nang pumasok ang 1894. Pero kahit hindi pa sila hiwalay noon, grabe na ang naging papel ng Sorsogon sa global trade. Naging napakahalagang daungan ito nung panahon ng sikat na Manila-Acapulco galleons. So gaano ba talaga kahalaga ang Sorsogon para sa mga galyon na to? Isipin nyo, galing yung mga barko sa buwanang biyahe sa sobrang lawak at delikadong Pacific Ocean. Ang pinakaunang lupa na sasalubong sa kanila para makapasok sa ating kapuluan ay ang dulo ng Luzon, at dito na nagiging literal ulit yung pangalan. Kailangan nilang mag-navigate gamit ang Sorsogon bilang pinakaunang solsogon o guide nila para ligtas na makapasok. Kaya kung titingnan natin, ang Sorsogon ay hindi lang pala basta pangalan na nakaprint sa mapa. Para sa mga pagod at hirap na manlalakbay noon matapos ang buwanang biyahe mula Acapulco, ang makita ang Sorsogon ay parang pagkakita ng liwanag. Simbolo ito ng direksyon at pag-asa. Mula sa isang simpleng turo ng daliri ng isang lokal sa tabi ng ilog, naging pangalan nito ng isang buong probinsya na punong-puno ng mga Bicolanong kilala sa pagiging matatag. Mga taong hindi sumusuko kahit anong bagyo pa ang dumaan.
At sa totoo lang, ang ganda ng aral na pwede nating pulutin dito. Yung mismong kwento ng Sorsogon, pinapaalala sa atin na minsan, kailangan lang talaga nating sumunod sa agos ng buhay para mahanap kung saan ba talaga tayo pupunta. Parang yung mga naunang manlalakbay at mga ninuno nating Bicolano, minsan, ang pinakamagandang gawin ay ang tapangan ng loob at sumabay sa kung saan tayo dadalhin ng pakakataon ng may buong paggalang. Kaya bago tayo maghiwalay sa pagsusuring ito, may iiwan akong tanong para sa inyo. Lalo na sa mga manonood natin dyan na taga Sorsogon at Bicol Region. Narinig nyo na ba yung particular version na to ng kasaysayan nyo? O baka naman may iba pa kayong paboritong lokal na alamat dyan? Ano kaya yung mga alamat ng gubat, ng kasiguran o kaya ng erosin? I-share nyo naman sa amin yan. Malay nyo, yung bayan nyo na pala ang susunod nating hihimayin dito. Maraming salamat sa pagsama sa pagtalakay natin ngayon. Hanggang sa susunod, tuloy-tuloy lang tayo sa pagtuklas ng ating mga kwento. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa iba pang alamat at kwentong bayan. I-share mo rin ito para mas marami pang Pilipino ang makaalala ng kagandahan ng ating mga kwento.